Mahigit sa 17,300 kilometro ang layo sa Pilipinas ng bansang Chile. Muntik na akong abutan ng Pasko sa airport pa lang. Boarding time na raw. After 14 hours na biyahe mula sa Manila hanggang dito sa Paris at 17 hours na paghihintay dito sa airport. Nako. Gusto ko nang sumakay ulit ng aeroplano dahil may 14 hours na biyahe pa kami papunta naman sa Santiago, Chile, kaya matutulog muna ako rin. Para sa mga nagbabalak na magpunta sa Chile, maganda ng mula $30 hanggang $60 na pambayad ng tourist visa na valid para sa isa hanggang 3 buwang paglagi doon. Mula $3,000 o $3,500 naman para sa round trip na pamasahe. May kamahalan, di ba? Ang South America kasi ang pinakamalayong lakbayang kontinente mula dito sa atin. So 30 hours sa loob ng aeroplano, yun ay pinakamatagal kong biyahe sa buhay. First time ko dito sa South America kaya medyo excited na. Kahit na maliit lang ang bansang Chile, napakalawak naman ang pagkakaiba-iba ng geography nito. Sa kanluran ay binabalot ito ng dagat Pasipiko, sa silangan ng Andes Mountain Range, sa hilaga ng disyerto, at sa timog naman ng mga kagubatan at bundok, at may parte rin ng Antarctica na nasasakupan ng Chile. Ibig sabihin ito, depende sa hilig mo, maaari kang mangisda o mag-sailing, mag-skiing, mag-trekking sa kagubatan o bundok, o kaya mag-safari sa disyerto. At gaya sa North America, may winter din dito. Yun nga lang, baliktad ang schedule. Sa mga buwan ito ng June, July at August dumarating. Nasa ilalim kasi sila ng equator at sa mga panahon ito mas expose sa araw ang Southern Hemisphere. Ibig sabihin lang, habang nangangatog tayo tuwing Enero at Pebrero, init na init naman sila dahil summer dito. Abot sa 16.5 million ang populasyon ng Chile. Higit sa 6 na milyong lipo ang nasa Santiago, ang kabisera at sentro ng ekonomiya at politika. At sa mga medyo may edad at naabutan pang compulsory Spanish classes sa college, at last magagamit niya yan dito. At gaya sa atin, peso rin ang tawag sa pera nila. ¿Cuánto? ¿Cuánto uno? 2,500. 2,000. 2,500. 2,000 daw. So 200 piso sa atin. Pwede na. Mahigit sa 70% ng populasyon ay Katoliko. At dito sa Santiago, karamihan ay mga Tisoy o Mestizo ang makikita. Mga Chilena at Chilenang may dugong Kastila. O diba, parang Pinas din? Gaya din kasi natin, pinamunuan sila ng bansang Espanya ng mahigit sa 400 taon. Naging independeng bansa lang sila noong September 18, 1810. Marahil pinakakilala ang Chile sa dalawa nitong leader, ang sosyalistang presidenteng si Salvador Allende at ang nagpasimuno ng kudeta at pumalit ditong si General Augusto Pinochet. Si Allende ang sinasabing nagpabagsak sa ekonomiya ng Chile noong 1970s, habang si Pinochet naman ay inakusahan ng corruption at human rights abuses na nagresulta sa pagkamatay at pagkawala ng mula 30 hanggang 80,000 Chileano. Sa kasalukuyan, balik na sa demokrasya ang Republika ng Chile sa ilalim ng presidente nitong si Michelle Bachelet. Sa larangan ng sining, kilala naman ang Chile sa pamosong anak nitong manunulat at Nobel Prize laureate na si Pablo Neruda. Dito sa syudad ng Valparaiso, matatagpuan ang isa sa mga bahay niyang ginawa ng museo at naglalaman ng mga kakaiba niyang koleksyon. At
At kapag nasa Valparaiso ka na, 1 oras na biyahe lang mula sa Santiago, huwag palang kasing libutin ang seaport city na ito. Kung moderno ang Santiago, may pagka-rustic o makaluma naman ang Valparaiso. Naging stopover ng mga barkong naglalayag sa Pacific Ocean noong 1500s ang Valparaiso. Marami sa mga sakay nitong Europeanong marinero ang nagpasyang tumigil at manirahan na dito. Dahil dito ang syudad ay nagkaroon ng sari-saring itsura. Depende sa mga immigrants na naninirahan sa parteng yun. May French, English, German, Italian, Dutch, at maging Asian quarters. Karamihan sa mga bahay ng mga settlers na ito, ginawa na ngayong restaurant. Kapihan, o kaya na may hotel. Pati ang mga sinaunang escalator o funicular kung tawagin, gumagana pa. In operation ito 116 years na. Akalain nyo? Shortcut para sa mga ayaw magpanik-panawag ng bundok. At mukhang dito na usang ukay-ukay mula damit, laruan, gamit sa bahay, computer, camera at kung ano-ano pa. Grandioso sa Segunda Mano, dito sa Avenida Uruguay meron yan. May kamahalan ng bilihin sa Santiago, pero dito sa Valparaiso, may mga pamilihang mura pa. Isang araw pa lang, 2 mukha na ng silang nasilip ko, isang makabago at progresibong bansa na kumikilala pa din sa kanyang kasaysayan at nakaraan.